Okay, may gabi na itong tanan. And once again, happy birthday, church. Nataw ang simbahan December 3, 2000. Pero ang celebration na to karong Domingo. Kay kung what is the nearest to the date sa kuan atong i-celebrate sa kuan sa Domingo ang event. Okay, so it will be our Thanksgiving this coming Sunday. Alright, so tonight, mga kaigsuonan, atong hatag ang mensahe nga wa gyud gilaing gigikanan mga igsoon ang pulong sa Ginoo ra gyud. So this is our evangelistic night because it's very important nga maukay ta ba nga naay ebanghelyo nga dapat atong iwalig gyud sa mga katawhan. Let's all stand, magampo ta mga igsoon. Our gracious Heavenly Father, we are so grateful, Lord, for this evening. Salamat kaayo sa higayon nga ikaw nagapundo kanamo, Lord, para sa imong pulong nga mapaminaw, hilabi na ang pinaka-importante nga mensahe nga imong gihatag kanamo, that you have invested your life for this message. You have given your life to us. You died on the cross. You are buried and rose again to complete your mission nga mao ang paghatag sa ebanghelyo, nga mao ang kaluwasan sa among kalag. Salamat kay Lord nga karong kagabhion among mahisgutan, and please use me, empower me to deliver your message. Prepare the heart of your people, and especially, O God, ang mga visitors namo nga wala pa nakadawat sa maong gasa sa kaluwasan. I pray and commit them to you, O God, tonight. Please allow your message, O Lord, to be given with boldness and power. This is for your glory, we pray in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. The title of this message is The Only Solution to Our Greatest Problem. Dapat ato gyud ang hinumduman. Ayaw kaguol kung naay problema. Kay walay problema nga walay solusyon. So kaning atong kinabuhi, nagatubang ta mga kaigsunan og mga problema. Unsa man nga mga problema? All around us are problems. Financial, physical, emotional, but none compared to the greatest problem of all. Sama na siya, sin. What do you makakumpara sa atong greatest problem? Kay wa pa ko nakadungog nga naay na impierno kay way kwarta. Kay si Lazarus, tuag yun sa langit mga igsoon. Ang rich man, tuag yun sa impierno. Lazarus and the rich man. Wa jud ko kadungog na impierno kay way kwarta. Wa ko kadungog na impierno kay masakiton. Wa ko kadungog mga kaigsuonan na impierno kay emosyonal. Pero nganong na impierno man? Dara, for the wages of sin is death. For the wages of sin is death. O sabot anang wages? Bugti. Bayad. Kung pasabot, ni duty ka mo, sweldo jud ka. Kung wa ka ni duty, ay paningil. Correct. Pero ang pangutana, sala may gidyutihan, ni duty ba ta? Ang mga bisita, naka-duty na ba mong sala? No? How many times a day ang imong pag-duty sa sala? Sultian ta mo, usa ka sala, able na nga makapaimpierno sa tao. Kay ang sin diha nga gisulti sa Bible, mga igsoon, is singular nga sala. For the wages of sin, actually, usa ra jud ka sala ang nakapaimpierno natong tanan. Unsa man na? The disobedience of Adam and Eve. So kana mga sala nato karon nga gipadayon nato, murag maintenance na mga igsoon sa nadawat nato na panunod natong sala ni Adam and Eve. Pero ang katugyot nga nahimo ni Adam and Eve, the disobedience, direct disobedience sa sugo sa Ginoo, mao toy hinungdan na fall ang mga tao. So therefore, wa na gyud chance ang mga taong malangit mga igsoon. Walay chance nga malangit. O sugot mo ana? Yun, pastor, di ba niyan ka na isolusyon? Mo na ito isgutan karon. Pero kung kita lang hisgutan, without the solution, sultian na mo,
wa gyud chance malangit ang tawo. Kay naagyud tay kanang kuhaunon nga sweldo. Ang bayad sa atong sala, imperno gyud, wa gyud na, di gyud na matuis kay nasuwat na sa Bible mga igsoon sa Romans 6:23 sa first part. For the wages of sin is death, but ang solution mo na ato isgutan karon ang gasa mga kaigsuonan. So number one, the problem of sin. Ato sa ning isgutan unsa may problema day aning sala. So sin is humanity's greatest problem. Mao ni nagpaseparar nato sa Dios. Ang kaning sala. Because of sin, we are separated from God. Supposedly, mga kaigsunan, ang original plan of God, ang original creation of God, kuyog-kuyog yun tas Ginoo. Dito sa Garden of Eden. Si Adam and Eve, wala pa ta ato mga igsoon, pero kung wato na fall si Adam and Eve, padayon to. Nakasabot ha? Padayon to, walay sala, nakasud. Sa ito pa, wala ning mga brand na gipanulob nato mga kaigsuonan. Kaya parang kasabot mo. Kita na mo unggoy mga igsuon nagniktay. Kita na mo unggoy nga nagpulo, nagkarsunes. Wala oy. Wala gahubo ra na. Supposedly, ingon ana sa ta mga igsuon. But the moment nga nakasud ang sa mga igsuon, wala, ningon din si Eve, hala, gahubo lagi ka. Ningon si Adan, hala, gahubo lagi ka. Wala, kapangita sila o kanang ikatabon sa ilang lawas kay nakita nila nga nagkahubo sila. Sala na to. So kung walay sala, walay malis. Kung walay sala, walay malis. Pero tanawa ka ron, oh. Pagkadaghan ng rape, nagsanina pa na ha? Nagsanina pa na, pero pertindaghan ang kaso sa rape. How much more, mga kaigsunan, kung way sanina? O kamo lang una na, ingon ana ka problema ang mga tao tungod sa sala. That is the greatest problem of humanity. No? Gi-aid pag yun og mga drugs. Ning samot ang ilahang pagkamakasasala. So, mo na nakapasiparar according to Romans 3:23, mga kaigsunan. Ingon sa Bible, for all have sinned and come short of the glory of God. For all have sinned. Walay kanang kwan, walay kanang sipyat yun, tanan yun, nakasala. Kaya nakasala man ang sinugdanan, nakasala na tanan. All have sinned. Ang resulta, come short of the glory of God. Ang pinakanindot nga explanation, mga igsoon, ang langit, tuas kisami, di gyud ka kaabot kung layat-layat ra ka. Di ka kaabot, bisag unsaon nimog layat, bisag unsay gamito nimo, di gyud ka kaabot sa imong kaugalingong panikamot, come short gyud na siya. It is written that come short gyud, tanang effort pamaagi sa tao para makaabot kag langit, bisa pa mo gamit ka og rocket ship, mga igsoon, duay rocket ship makaabot dito sa third heaven. Kutob rakas kawalangan. You can never find the third heaven because it is written, mga kaigsunan. Naisulat na, come short. Walay abilidad, pamaagi, resources, unsa nga kanang pagka-bright sa tao, wala gay capable nga makaadto sa langit by ourselves. Di na gitugot sa Ginoo. Come short gyud ta. So, but sabton, sa ato pa pastor, kung come short ta, di kita makaadtog langit, dili. So kung di ta makaadtog langit, na mag-impierno, to ta didto. Maunay greatest problem. Do you believe that that is the greatest problem? Mayon din mo nga, istorya ron po ng impierno, pastor. O istorya, huwata. Kaya nabiyay ni istorya, depende lang mo tuo ka. The rich man went then. Naay istorya si Christ, anak mga kaigsunan. Nga dito sa impierno, perting luuyan niya dito, gitorment siya dito, nihangyo siya nga ang tudlo sa nukahon nga iyang nailhan, nga si Lazarus, nga nakita niya dito kang sa Abraham's bosom, ipatusnob ang tudlo sa tubig aron pabugnawan ang iyang dila. Si Lazarus nga nukahon sa iyang nailhan. So, na siya nag-mind, mga igsoon. Kung kaning naa ka sa impierno, it means, di na ka mo mind kung saan na nagikaon ni mo.
Di ka mumahin kung unsa na nang giinom nimo. Mura ka og naa sa kanabitong panahon sa gubat mga igsoon nga wa nagay tubig, hasta na mga tubig diha sa kanang toilet bowl. Daginuto na nimo. Di na ka mumahin na. Di pa ni agree mo ana mga igsoon? Kana na trap ka nya wa nagyulain, hasta imong ihi, imo nang imnon. Na tinuod na ang mga panghitabo sa mga sundalo. Tinuod na ang mga panghitabo sa World War II. Na ay naka-experience anak mga igsoon, nga buhi pa na sila uban karon. So hinaot pa mga kaigsoon, dili nato ni siyon ni nga problema. Dili ni siya gamay nga problema. Tinuod ni nga naay impierno. Tinuod nga naay padungan ang tanang makasasala kay ang bayad sa atong sala, impierno gyud. Unya, unsa may buhaton sa sala, samtang wa pa ta namatay. 7:23 sa Romans. Romans 7:23. Tanawag unsa ka maldito ning sala, mga kaigsuonan. Unya, kuyug-kuyugan paninimo, imo paning pakuyugon sa imong kinabuhi. Tanawa sa verse number 23, i-enslave ta ani. Tanawa ko sa inyong Bible, but I see another law in my members. Ingon si Apostle Paul, warring against the law of my mind, and bringing me into captivity to the law of sin, which is in my members. Naa sa iyang unod. Dili ni church, dili ni member sa church, nagstorya na siya sa iyang pagkatawo. Niyon si Apostle Paul, mga igsoon, ato klaruhon si Apostle Paul, luwas niya, luwas. Pero naa siya law nga nadawat niya, gikan sa pulong sa Ginoo, pero naay nakig-away niya. Unsa man na? The law of sin. Nakig-away niya iyang unod, ang sala. No, nakig-away ang iyang unod, for I see another law in my members, warring against the law of my mind, bringing me into captivity to the law of sin, which is in my body, which is in my members. Kabantay mo, kay baw ka nga dili sakto, kabantay ka wa kay control, mura kag na-enslave. O pareha ka mo, mga young people, kibaw man mo nga naanay na nga matay lagi ang cellphone lagi. Kaya inyong mata, sige na lang magtanaw na, niya, gabiin na kayo, matpadong na matog, sige ka pong tanaw, nangalibat na inyong mata, okay ra gyapon mo. Gisige na magbadlong, gibadlong na mo sa simbahan, gibadlong mo sa inyong ginikanan, pero ang may tabo, mao gyapon, balik-balik gyapon. Kaya ba mo nga no? Because you are enslaved by that law. The law of sin. Na-enslave ka, wa kay mahimo ba? Munang gingon bitaw sa kanang kalibutan nga awit, gusto kong bumait, pero di ko magawa. Nga naman, tungod kay ang sin, gusto sa siya nga muhari sa imong kinabuhi. In Romans 6:12, atrasi, gamay. Mo ni ang tudlo ni Apostle Paul, let not sin therefore reign in your mortal body, that ye should obey it in the lust thereof. Ayaw tuguti. So meaning to say, pwede siya balibaran. Pero kinsa may makabalibad, ang katulamang dunay Kristo sa iyang kasing-kasing. Ang katulamang nga naka-experience na sa kaluwasan. So what happened? Katong wala pa naluwas. Unsa may tabo atong tao nga kanang wala pa nakadawat sa ebanghelyo ni Kristo. Wala pa na siguro niya nga kumamatay siya, malangit iyang kalag. So meaning, di pa siya luwas. Unsa may tabo niya regarding sa sin? Normal. It's normal to tell a lie. It's normal to hate. Maldito man siya, I will hate him. That's normal. Wala kay resentment. It's normal nga mangilad ta. It's normal nga manlupig ta. It's normal nga magpabadlong ta. It's normal nga mag-inom ta. O tanawa na ba'y gipandakop kay nag-inom? It's normal nga magsugal. Pero kala wag gipangisgutan tanan. Sa tarong nga panguna-una, nindot ba na? Nindot bang mag-adik-adik? Pero gipaningkamutan na nag-normalize karon, basta lang gamiton lang pang-overtime. Pulis na yung nag-ingon, ha?
Gipaningkamutan na, naanay mga countries, mga igsoon nga, okay na na. Legal ang pagbaligya. It's being normalized. Prostitution is being normalized. That's normal. It's an art. Asa ba'y art diha? Ang sala, mga igsoon, grabe mo kontrol. Mangita na siya nga siya mo'y reign sa imong kinabuhi, sama sa usa ka hari nga mo rule sa imong kinabuhi, mga kaigsunan, ug wa na kay mahimo ana. Mo na nga bisag dili ka ganahan, nabuhat nimo kay normal naman na. Tanawa. Kanang simple kaayo nga kanang mga pagpamakak bitaw pero normal na kaayo. Dali ra kita kaingon di oy. Wa. Di ako na oy. Normal reaction of the flesh is to tell a lie. Only the Holy Spirit within you, if you are saved, only the Holy Spirit mo'y mo badlong nimo. Oy, di man to sakto, sayop man to. Makonsensya ka. Din moabot ang higayon, gamayon day ka pasaylo ako, namakak jud ko. Kaya nga naman, di ka katog, di ka mahimutang, maglain ang imuhang buot. Di ba? Kaya naay problema nga nahitabo sa imong kinabuhi. So it means, luwas ka. Pero kung normal na nimo, that is what sin wants. Kontrolon ka. No? Dili ka tagaan og higayon nga makabuot sa imong kaugalingon. Ang imo na abi nimo nga sakto man ni. Tanaw ra gud na nasukura sa asawa gidunggab tamas ginhawa. Mabdus pa jud kadungog mo atong news. Nag-away ra sila. Gidunggab niya iyang asawa niya batanon para mabdus ra ba? Makita na nato karon mga kaigsunan, ingon ana nakagrabe ang sala mo control sa tao. Anger na present. So tugutan ba na nato? Is that light problem or serious problem? Serious problem ang sala. So dili lang kay makahahadlok nga igabot sa imong kamatayon maimperno ka. Makahahadlok ang sala kung maoy magkontrol sa imong pagkatao. O ang makalupig ana ang presensya ra ni Jesus sa imong kinabuhi. Ang presensya ni Jesus sa imong kinabuhi. So let's go to number 2. The provision of the Savior. Mao ni ang solusyon. The provision of the Savior. Christ is the only solution God has provided. The only solution. Na usara gyud ang gihatag si Kristo ra. God the Father declares in John chapter 3, mga kaigsunan, verse 16. John chapter 3, verse 16. Gideclare guna sa amahan. Mao ni siya gitawag kasing-kasing sa Biblia. Usay gisulti sa Bible, for God so loved the world. Underline that word, so loved the world. Unsa may gibuhat, that He gave His only begotten Son. Darang resulta, ang mission, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Now, ingna ko, kung walay kaluwasan, unsa man ang everlasting life? Unsa man ang pasabot ang everlasting life? Walay kamatayon, correct? So, ang bayad sa sala, kamatayon. Kung nakadawat ka sa gugma ni Jesus, kung nakadawat ka sa kaluwasan nga gihatag ni Kristo, eternal life ka na. Eternal life. Walay kamatayon. So meaning, kung naay bayad sa sala nga mao ang kamatayon, which is imperno, naay kinabuhing walay katapusan nga gasa sa Dios para sa mga makasasala aron dili ka maimperno. Very simple to understand. Ang gugma sa Dios mao'y nagatud sa iyahang pagluwas nato. Diha nagsugod sa iyang gugma nga gipadala niya iyang bugtong anak for a very specific mission. Unsa man na? Luwason ta. Luwason ta sa atong mga sala. So therefore, mingon din ang mga tao, tinuod tingali, tinuod tingali, bahala na, tinuod na og sa dili. Di oy tinuod na kinahanglan jud kang maluwas. Oy gipadad-an na gud tag manluluwas gud. Ang pasabot na lagi padad-an kang manluluwas, kinahanglan kang maluwas.
Di man na masipyat ang Ginoo. So kay gipadadan man tag manluluwas, ang ato mismong Ginoong Hesukristo, mga kaigsuonan, that is the provision sa kaluwasan. Ang amahan mismo mao'y naghatag para luwason ta. So seryoso ni mga kaigsuonan nga misyon. In 1 Peter chapter 2 verse number 24. Tanawa sa 1 Peter. 1 Peter chapter 2 verse number 24. Tanawa, i-share ang Bible katong walay Bible diha. I-share please. Patanawa sila sa pulong sa Ginoo. Ingos Bible, who His own self bear our sins. Kinsan sala? Kinsan sala? Atong sala. Kinsan ni pasan? Si Jesus Christ, who His own self bear our sins in His own body on the tree. That we, being dead to sins, should live unto righteousness, by whose stripes ye were healed. Kada bunal, mga igsoon, Roman nga kanang latigo, na ay bulita sa tumoy nga na ay mga tunok, inigbunal, mga igsoon, sa lawas ni Kristo mulubong, inigkalubong ana langkat, mga igsoon, and that is the healing of our problem, which is sin. Tanawa kinsay naghatag sa sakripisyo para kita makaangkon, mga kaigsuonan, sa kahumpayan sa atong problema maong sala. Kaayuhan sa atong sala. Siya'y gapasan, siya'y gaantos, siya'y naghatag sa iyang kinabuhi. Ha? Bear our sins in His own body on the tree. Nagtuo mo manggut rin eh. Ha? Kahoy na, mga igsoon, katong cross nga gilansangan sa Dios. Dito siya, gida niya dito ang ang bayad sa atong sala, gibayra niya that we, being dead to sins, should live unto righteousness. Maunay tinguha sa Ginoo nga mahimo tang tarong nga mga tao. Maunay tinguha sa Ginoo nga makakita tag righteousness, and that righteousness came from the Lord Jesus Christ. Tungod sa mga samad nga iyang naangkon, tungod sa mga pagbunal, paghagas sa iyang dugo, mga kaigsuonan. Kay inigbunal ana, tuasik ang dugo. Og kanang dugo ni Jesus may paghugas sa atong sala. Muna every time nga mabunalan siya, magtuasik ang iyang dugo, cleansing for our sin. Tanawa ra gud unsa ka nindot ang gibuhat sa Ginoo, mga igsoon. Unya ato lang ning ihilom. Ato lang ning pugong-pugungan nga wala tay ingnon nga mga tao, nga ang mga tao ra ba og ingnon na to ana religion na pud. Naana pud lagi sig pangugat ning mga baptist ana kanang si Kristo namatay. Kibaw man ta ana. Di ba? Nahimo na lang na siyang istorya na lang ba? Pag-igsoon, dili na istorya. Sakripisyo na sa nagbuhat nato para kita nga mga kinawat, no? Ako usa ko nga kinawat sa yawa sa una ug nahibalik na diha sa atong Ginoong Hesukristo tungod kay gidawat nako ang kaluwasan. Daghan pa ang wa kabalik. Daghan pa ang wa napalit. Daghan pa ang wa kadawat sa kaluwasan. And that is why we need to tell them. We need to tell them that Jesus Christ gave up His life. He suffered for our sins. Don't die with your sins. Kaya mo siya makapugong, ana, religion. O kita, nakadungog pa mo, nagisgot kong religion, ani? Ha? Nakadungog mo nga si Jesus Christ, before siya niadto sa cross, sa sige siyang bunal, nagsige siya singgit og religion. Walay religion makaluwas. Pero sa dihang maluwas ka, diha pakatagaan sa Ginoo og religion. Dili kay religion una, unya maluwas ka kay way kaluwasan sa religion. Bali ang iyas kalibutan. Sakto ang iyas Ginoo. Nga moagi ka usa og kaluwasan, then makadawat ka sa religion to maintain your salvation, not to lose your salvation kundi nimo ma-maintain, pero makapahimaya ka sa Ginoo samtang naa pa ka diri sa kalibutan. Kay eternal man ang salvation,
Di na siya kinahanglan maintenance para magpabilin siyang buhi. Ang kanang maintenance nga gihatag sa Ginoo nato to glorify Him who saved us. Mao na siya. So naay provision of the Savior, ikatulo mga igsoon, paminaw na to ni, the promise of salvation. The promise, doon ay promise ang Ginoo sa kaluwasan. The solution becomes personal when we believe and confess. Ang paghatag sa Ginoo sa John 3:16, for God so loved the world. No? Kuha na siya, kanang generic. Bisan kinsa ang mudawat maluwas. Pero diri sa atong point number 3, mga kaigsunan, salvation became personal. Gihatag sa tibuok kalibutan, pero individually nanawat ang mga tao. Nahimo siyang personal. Kay dili tanang naminaw, mudawat. Dili tanang natagaan, makadawat. Dili tanan nga nakadungog, mutuo. Dili tanan. In Romans 10:9, pero ang mutuo di ara. Romans 10:9. Tanawa sa Romans 10:9. Kinahanglan mabasahan gyud nato ni. Kay naa man ta. What the Bible says mata. Kinahanglan naa gyud sa Bible. Ingon sa Bible sa verse number 9 that if thou shalt confess with thy mouth, no, ikaw gyud mismo, dili baba sa imong tapad, dili baba sa nag-share nimo, imo gyud mismong baba that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be what? Saved. Thou shalt be saved. Ug mao na mismo ang tuyo sa Ginoo ngano naghatag siya siyang kinabuhi para ka maluwas. Dapat na ay personal confession. Mao na kung naay mo share nimo pangutanon ning ka unsa man ang imong nasabtan. Are you willing to accept Jesus Christ in your heart? Then imo ng personal confession, yes, I need the Savior. I am a sinner and I need the Savior. I want to be saved tonight. Imo ng personal confession. Kay dili mi pwede makapag-confess nimo kung ikaw dili ka mo confess. Di magay makapag-confess na mga congressman, mga igsoon, mga senador, labi na sa ilang kauban. Pero kani kinahanglan ka ikaw mismo kay ikay nakasayod nga ikaw nakasala. Ikay nasayod nga ikaw wa ka kahibaw mamatay ka, malangit ka. Ikaw mismo mo nakahibaw sa imong dako kayo nga problema nga mao ang sala nga nagkontrol karon sa imong kinabuhi. Ug ikaw mismo mo imo confess ana, Lord, I want to stop sinning. I want to be saved. Dawata si Jesus sa imong kasing-kasing. Libre na mga kaigsunan. Libre. Let me close in John chapter 3. Balik ta John chapter 3 please. 15 to 17. Tanawa sa verse 15. That whosoever believeth in Him, sa atong Ginoong Jesucristo, red letter na, it means si Kristo mismo ang nagsulti. Whosoever believeth in Him should not perish, but have eternal life. So naay eternal life nga gi-offer. So, in verse number 16, for God, only reason, pinangga sa Ginoo ang mga katawhan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Walay pili. Gamay sala, dakog sala. Mga igsoon, according sa Bible, ang namakak og nipatay at tubangan sa Dios pantay-pantay. Dili sa kalibutan, ay kung prisuhon man na, namakak naman na. Pero ang hustisya sa Ginoo very clear. Dili ta kinahanglan magsukod, mga igsoon. Dili ta kinahanglan mag-iniphanay og sala kinsa nay maimpierno. Kakapoy, mga igsoon, kung ang atong pag-adto sa langit iniphanay sa maayong binuhatan. Kakapoy record. Tay panaminaw ta.
ang kaluwasan pinaagi ra jud ni Kristo, dili pinaagi sa binuhatan. Sama sa pagpakasala, mga kaigsunan, bisag unsa pa nay percentage, unsa pa nay sa kagrabe o dili grabe, maura ng bayara, mga igsoon, impierno ra gihapon. Mao na gisulti sa Bible. Whosoever, grabe sala, buutan mga tao yung kondisyon no buutan kay ni mo wag yun say sala, di ba? Makaingon ta ana nay mga tao nga kanang wa jud kita ang nangaway ba, unya nakita tangi nga giaway ningisi ra nya mayon na tanganan langit yun ni siya. Uy bisan pa yung anang klaseng tawana, mga igsoon, ini kamatay ang nagdi nakadawat kaluwasan impierno na. Mayon na ka grabe sa nimo pastor ka judgmental. Di ang Bible nag-ingon na panunod na niya ang kapakyasan ni Adan ug ni Eve. Napanunod na niya ang sala nga nahimo ni Adam and Eve ug mauto ang gideclare sa Ginoo nga ang bayad ato nga sala impierno. Kang kinsa man lang kaliwat ng tawhana imong giingon. Kaliwat to sa unggoy, pastor. Okay, ang unggoy di man kaliwat ni Adan ug Eve. Kay usama na nga gihinganlan ni Adam mga kaigsunan monkey. Kay si Adam may naghingalan sa tanan nga mga kahayupan, siya may nagbutag name ana. No, nay monkey, nay gorilla. No, siya may nagbuot ana. Ang dagko unsay tawag ana. Ang gagmay unsay tawag ana. Brightan ni Adam, no? Siya gyud nagbuhat ana tanang mga name. So, si Adam dili niya kaliwat ang unggoy. So tingali ka ng imong giingon, kaliwat sa unggoy na. Pero mga igsoon, kita mag-unggoy, daghang kay unggoy snatcher oy. Ato kag Palawan, musuroy ka dito, magdadakag snack. Basta di ka magbantay sa imong snack, wa na kawato ng imong snack oy. Daghan na kaning unggoy snatcher man na. Kita na mag-unggoy diri syudad. O nas kulo no, daghang kayo. Mayuha mo abtik kay mata ba niya ako makupta na, di na gyud mabuhian ba no? Inga naman ang unggoy pag makakupot na, wa na makuha gyud. Bisan pag unggoy makasasala oy. Pasalamat lang ta nga walay gi-offer ang Ginoo nga langit para sa mga unggoy. Walay langit nga gi-offer sa Ginoo para sa mga iro. Para sa mga kahiyupan, ang kaluwasan gi-offer sa Ginoo sa mga tao created in His image. Ang monkey di na created in His image, ha? Ay magtuon ng evolution, ha? Nga ang tao gikan sa unggoy, unya pagkahuman naginay na og barog, unya pagkahuman ang ikog nabalhin diri sa necktie. Kuya wa atong drawing sa libro ay magtuon na di na tinuod. Gikan in taon ta sa paghimo gyud ni Kristo in His likeness, in His image. Giguba lang ni Satanas. So mo na nakapait. So karon nakasuod naman ang sala pero di ara solusyon, mga igsoon. The promise of salvation. Tungod sa dakong gugma sa Dios, gihatag niya iyang bugtong anak ug sa tanan nga modawat sa kaluwasan should not perish but have everlasting life. Nga naman, kay mauni ang misyon ni Christ. Verse 17, for God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. Praise the Lord. Wala siya ni ani para hukman ka, badlugon ka, makasasala ka. Nianhi siya diri para sa pagluwas. Nianhi siya diri para sa paghatag o paglaom nato nga makaadto ta sa iyang gingharian, mga igsoon, nga mga taga-impierno. Sakit man ang hunahon-naon nga ingnon ka taga-impierno ka pero musugot ka. Ayaw kasuko nga ingnon ka taga-impierno ka kung wa ka kasigurong malangit ka. Kaya wa magkakasigurong malangit ka di taga-impierno ka. Ayaw kasakit anak kay gihigugma magkas Ginoo, gitagaan magkanyag chance karon. Gitagaan kag chance karon ni Christ nga makakuyog didto sa iyang gingharian. Pinaagi sa unsa man pastor.
pinaagi sa pagdawat kung unsay gihatag. Numdumi ha? For God so loved the world that He gave who? His only begotten Son. Kung kinsay dawaton? Kinsay dawaton? Ang amahan o ang anak? Ang anak, kay ang amahan may mo'y nihatag. O siyempre, ang anak mo'y dawaton, kay mo may gihatag. Nang uban, gisalikway si Kristo, kay ang gidawat si amahan. O sa naman taan kinsay gihatag, mao'y dawaton. O nga nung ang amahan man imuha, di ko anang Kristo, adto ko diretso sa amahan. O ang amahan na gani, naghatag ni mo paglaom nga makaadto ka sa iyang gingharian, mao nang gipadad-an ka sa manluluwas nga mao si Hesus Kristo, ang bugtong anak sa Dios. Nanong magbuot-buot magka? Ha? Magbuot-buot magka ay pagbuot-buot. Ang Ginoo na nangitag paagi. Ug sa Tagalog pa, wag mo nang pahirapan ang sarili mo. Ha? Nakasabot ta ani? Simple plan of salvation. We have a big problem, but there is no problem that has no solution. So, diara atong problema, sin is our greatest problem. But Christ is God's only solution. Grabe nga problema ang sala. Ay, hindi sa iyo na yun. Tungod sa sala nga nagkupot sa imong kasing-kasing, makatubag ka sa imong ginikanan. Ang pagtubag sa ginikanan, sakto dili. Sakto dili. Mga ginikanan, kamoy tubag. Malipay ba mong tubag-tubagon mo sa inyong anak? Unsa siya kasakit? Ha? Unsa siya kasakit? Lami na din na iginhawa ba? Anak siya kasakit. Pero lami na, hunong na natin ginhawa niya, kumaw naman niya itong kaabtan sa kinabuhi. Iyon anak siya kasakit. Pero nga nung di man kapugong ang atong mga anak-anak because of the one that is controlling their heart, sin. Sala. And we cannot do anything about it but to give it to the Lord Jesus Christ. Ihatag na nato atong sala ngadto sa Ginoo. So, are you willing to let go of that sin? Lord, kuhaan ni tanan akong sala karong gabi. Hugasi ko sa imong hamiling dugo nga imong gipaagas dito sa Calvary. This is my biggest problem, but I learned tonight that you are the only solution. I want to have it. I want to receive you, Lord. Will you do that? Will you do that tonight? Every head bow, every eye closed. Christians, pray. Every head bow, every eye closed. Walay magtanaw-tanaw, walay maglakaw. Pag hinuklog mo karong kagabion sa inyong kaugalingon. The Lord has given you the solution tonight. Ipakita niya sa iyang pulong kung unsa ka grabe ang iyang pagsakripisyo para sa imong sala. Ug karon gitanyagan ka sa iyang gugma. Ang pangutana, imo ba siyang pasudlon sa imong kasing-kasing tonight? Imo ba siyang patangtangon sa imong mga sala nga maoy gusto sa Ginoong may tabo sa imong kinabuhi nga mahinluan ang imong kinabuhi sa sala pinaagi sa iyang hamiling dugo? Are you willing to let Jesus Christ cleanse you tonight? Are you willing? Would you raise your hand? Willing ko, Pastor, karong kagabion pahugasan ako akong kasing-kasing sa Ginoo. Would you raise your hand, please? Amen. One. Amen. We have another one. Amen. I am. Yes. Thank you. Another one. I am willing. Pastor, I don't want to go to hell. I don't want to let sin bring me to hell. Gi-ofera na ka sa kaluwasan. Would you receive the Lord in your heart tonight? Would you raise your hand? Would you raise your hand? God bless you. Amen. God bless you. God bless you. And how many of you tonight magpasalamat ka sa Ginoo
nga gitagaan na ka sa kaluwasan. Nagpasalamat ka sa Ginoo karong kagabion nga gi-refresh sa imong pangunahuna ang sakripisyo nga gihatag sa Ginoo nimo, and you want to thank Him tonight. Lord, thank you for my salvation. I am saved. I am sure that when I die, I will go to heaven. Would you raise your hand? I am thankful to the Lord. Praise the Lord. Amen. God bless you. Kinsa pa, I am thankful to God. Please raise your hand. I am saved tonight. I am saved. I want to thank the Lord. Hallelujah. Thank you. Thank you. You may put your hand down. So, naagyoy wala pag yun. Nakasiguro tonight. And this is your moment. This is your time. Do not let this night pass by. Ayaw gyud og palabya kani kagabion.